Peligrosong stunt sa Negros Occidental. Huli cam ang mala superhero na post na yan ng isang motorcycle rider sa Salvador Benedicto. Ang lalaki nakadapa habang tumatakbo ang menameno niyang motor. Tukoy na ng Land Transportation Office ang rider sa video at pinagpapaliwanag kaugnay sa insidente. Inaalam kung sa kanya ang motorsiklong ginamit sa ipinagbabawal na exhibition. Wala pang pahayag ang rider. Weather update na po tayo dito sa bansa. Ngayong naging bagyo na nga ang binabantayang low pressure area. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Gaano ho ba kalakas itong bagyong Krising? Sa ngayon, Connie, tama nga, no? Naging bagyo na yung low pressure na binabantayan natin at binigyan natin ng local name na Krising. Ang lakas dito sa ngayon nasa tropical depression category. Lakas ng hangin umaabot na hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso aabot naman hanggang 55 kilometers per hour. Inaasahan na itong kikilos sa direksyong Pakanluran naman sa bilis na 35 kilometers per hour. So sa mga darating na araw, no, inaasahan natin na tuluyan itong lalapit patungo nga dito sa may bandang Northern Luzon area. At maaari pa ho ba itong mas lumakas pa habang papalapit pa ng bansa dahil kukuha pa siya ng lakas sa dagat? Tama po, no? Kung mapapansin natin, may kalayuan pa sa landos ng ating bansa. Nasa bahagi siya ng karagatan na kung saan mainit ang tinatawag na si surface temperature. Isang factor kung kaya tinaasahan po natin na ito sa severe tropical storm category o yung lakas ng hangin posibleng umabot ng hanggang 100 kilometers per hour bago ito tuluyang lumapit nga dito sa may bandang Northern Luzon area. At sa tansya po ninyo, anong mga lugar ba ang posibleng maapektuhan at kailan po ito maaaring talagang lumakas pa? Sa ngayon, ang pagtaya po natin, posibleng maglandfall yung sentro nito dito nga sa lalawigan ng Cagayan. Pero dapat handa rin yung mga kababayan natin sa hilagang bahagi ng Isabela, maging dito sa Babuyan and Batanes Group of Island. Dahil makikita natin yung area probability dito sa ating forecast track, no, na malawak ang nasasakupan. Nagpapakita na yung mga areas na pwedeng tumbukin ng actual sentro nito. Samantala, dahil malawak din ito, inaasahan din po natin na throughout its course, no, maapektuhan nito ang nakararaming bahagi ng Northern Luzon at hindi rin natin nirurule out na posibleng maapektuhan nito yung ilang bahagi po ng Central Luzon. Posibleng hanggang bukas or simula bukas ay magsimula na po tayo magtaas ng mga wind signal sa ilang bahagi nga ng Hilagang Luzon. Okay, at ano naman ho ang magiging epekto nito sa habagat? Meron ba? Meron po itong epekto sa habagat, no? Sa ngayon, nagpalabas po tayo ng tinatawag nating weather advisory regarding the rainfall at itong dalawa ng bagyong si Krising. Sa araw na ito, yung ulan na dulot ng habagat ay nakaka-apekto pa dito sa may bandang Palawan area at ilang bahagi ng Western Visayas at ng Zamboanga Peninsula. Pero sa mga susunod na araw, sa darating na Huwebes, Biyernes at Sabado, asahan natin mas lalawak pa or dadami pa yung mga lugar na maapektuhan ng pinag-ibayong habagat. Bukod pa dyan sa Northern Luzon area na inaasahan namang uulanin dahil sa bagyong si Krising. So ulitin ko, no, sa masusunod na araw, ngayong parating na weekend, including Metro Manila, posible pong makaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Pero nabalitaan din po natin na nabanggit din po ng Pag-asa na yung mga bagyo daw na paparating sa atin sa bansa, hindi na mas magiging kasing tindi, no, than last year. Ano ho ang explanation dyan? Well, ang makikita po kasi natin, depende sa magiging track, no? Kung malalakas ngayong bagyo pero hindi naman magla-landfall, then likely hindi talaga po natin mararanasan yung epekto nito. Pero sa ngayon po, no, nagbibigay paalala tayo sa ating mga kababayan na regardless of intensity, kahit tropical depression lamang ito or maging yung pinakamalakas, ay dapat paghandaan po natin. Tumama man or hindi, dapat handa po tayo sa mga peligro na dulot ng mga posibleng makapekto sa ating bansa mga malalakas na bagyo. Maraming salamat po sa napakagandang paalalang yan at syempre sa weather update. Maraming salamat. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Service Chief Chris Perez. Huli cam ang pagdausdos ng motorsiklong yan sa kalsada sa Dumangas, Iloilo. Paparating naman noon ang isang tricycle at tumama sa motorsiklo. Tumagilid ang tricycle at tumilapon naman ang mga sakay nito. Patay ang 8 buwang gulang na lalaki na sakay ng tricycle. Sugatan naman ang 5 pang pasahero. Nagtamuri ng galos sa katawan ang rider ng motorsiklo na isang menor de edad. Nakatakdang ipatawag ng Land Transportation Office ang ama ng rider dahil walang naipakitang dokumento ang anak. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Bukas na mga makipag-usap ang kaanak ng nasawing sanggol sa mga kaanak ng rider.
Sabi ng Malacanang, peke ang police report na nag-uugnay umano kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika noong Marso. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa briefing, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadatan ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaki matapos mahuli na nagnanakaw umano ng kuryente sa Bacolod City. Sa video na kuha ng empleyado ng power distributor, kita ang sospek na inakyat ang isang poste sa barangay Mansilingan gamit ang hagdan. May ginalaw siya sa wiring at mabilis na bumaba. Ayon sa power distributor, matagal nang minomonitor ang nahulikam na lalaki na residente sa lugar. Hindi rin daw kinukonsinte ng kaanak ng sospek ang gawain niya. Kaya lang, tuwing pinagsasabihan ay nauuwi sa away. Depensa naman ng sospek, may nag-utos lang sa kanyang tanggalin ang linya ng kuryente. Mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Isang pakete ng hinihinalang shabu ang natagpuan sa Sabtang, Batanes. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ng Region 2, isang residente ng barangay Chabayan ang nakakita sa plastic bag na may label na dried durian. May Chinese characters din ang nasabing pakete. Laman nun ang humigit kumulang 1 kilo ng hinihinalang shabu. Patuloy pa ang investigasyon. Samantala, kaugnay po ng nakatakdang 50 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila, kausapin natin si Department of Labor and Employment NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, good morning. Good morning po at Ma'am Connie, magandang umaga po. Yes po, ma'am. Sa Biyernes na epektibo itong dagdag sahod, pero pakilinaw nga po, kailan ito matatanggap ng ating mga manggagawa? Effective po ang bagong new minimum wage July 18. So dapat po ang ating mga employers ang mag-adjust na po at dapat makatanggap na rin
by July 18 ang ating mga minimum wage earners. Opo, ang komento ho ng ilan, bakit parang alanganin daw yung petsa pagdating sa swelduhan? Ay, depende po kasi na-publish namin ito noong July 2 at effective nga po ng 15 days after the publication at yun po yung date at remember ang previous anniversary date ng dating minimum wage ay July 17 at under the rules ng minimum wage fixing kailangan po after the anniversary date. Kaya po July 18 po ang effectivity. I see. Ito po, pakilinaw lamang din para mas maintindihan ng ating mga manonood. Sino-sino ba yung mga kumpanyang exempted sa pagpapatupad po ng standard na daily minimum wage na ito? Unang-una po, dalawang instance lang po kung ano po ang exempted sa minimum wage. Ito po yung establishment na affected ng calamity at yung retail and service establishments employing less than 10 workers po. I see. Okay. Malinaw po yan. At kung sakali naman ho na may mga employer na hindi ho makabagay nitong dagdag 50 pesos, saan ho naman kaya maaring dumulog ang isang empleyado? Pag hindi po nag-comply ang ating employers, pwede po silang dumulog dito sa Dole NCR po. Sa ating we have 6 field offices, ang Makati Pasay Field Office, Manila Field Office, ang Kamanava Field Office in Caloocan, may Quezon City po tayo, at may Pasig at Muntaparla sa Las Piñas po. Pwede po sila at online po, pwede po sila mag-request for assistance. Maraming salamat po sa inyong pag-update sa amin. Thank you very much, Ma'am Connie. Yan po naman si Dole, NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol. Kumusta kaya ang status ng puso ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza? It's burning red. Very happy. I know where to put my focus on now, especially on my free days. May newfound self-love daw ang beauty empire star. Single man, napupunan pa rin daw ng family, friends at fans ang hinahanap niyang kilig. Looking forward din daw palagi si Barbie sa kanyang me time, kabilang ang coffee shop hopping, pilates at pagtakbo. Speaking of running, nilinaw ni Barbie na friends lang sila ng aktor na si Jameson Blake. And I quote, "We are not together." End of quote. Nagkasama raw sina Barbie at Jameson sa isang project at doon nagsimula ang pagiging running buddies nila. Mapapamain ka kaya sa isang tindera kahit hindi mo nakikita ang kanyang mukha? Yan ang unique na paandar ng Hugh Cooper from Caloocan na si Jade Velasco. Aminadong may pagka-shy type ang online live seller kaya naisipang magsuot ng full body face mask. Ang ending, mukha tuloy siyang manikin na gumagalaw habang nagbebenta. Di bali ng balot ang katawan basta pumaldo raw sa kita. Benta naman sa netizens ang kanyang pakulo kaya trending. Isinusulong ni Senator Ping Lacson ang panukalang magtitiyak na hindi aabandonahin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Sa ilalim po ng panukalang Parents Welfare Act of 2025, paparusahan ang mga anak na iiwanan ang kanilang mga may sakit, incapacitated o tumatandang magulang. Posible silang makulong ng 6 hanggang 10 taon at pagmultahin pa ng hanggang 300,000 piso. Maaari ring maghain ng petisyon ang magulang sa korte para utusan ang kanilang anak na magbigay ng suporta. Kung bigong sundin ang court order, pwedeng ikulong ang anak ng 1 hanggang 6 na buwan o pagmultahin ng 100,000 piso. Nasa panukala rin ang pagtatayo ng mga pasilidad para sa mga nakatatanda sa bawat probinsya at highly urbanized city. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng National Commission of Senior Citizens na kailangan munang pag-aralan ang panukalang ito. Dapat din daw i-consider dito ang kapasidad ng mga anak
kung kaya nilang alagaan ang kanilang mga magulang. Isa raw sa kanilang isinusulong ang pagbibigay ng economic subsidy sa mga mag-aalaga sa kanilang mga magulang. Eto na nga, tinanong po namin ang mga netizens ukol sa panukalang parusa sa mga anak na aabandonahin ang kanilang mga magulang. Ang sabi kaya nila? Eto, si Renren Bagas Valdepeña, sinabing dapat manggaling sa pagmamahal at pagdanaw sa utang na loob ang pag-aalaga sa mga magulang at hindi dahil lang may batas. Ang sabi naman ni Danica Manalang, better daw kung may maayos na retirement plan ang mga tao para hindi na kailanganin ng ganyang batas. Ang gusto naman ni Erica, magkaroon ng home for the aged para sa mga matatandang walang makakasamang pamilya. Para naman kay Carla Marie, dapat may parusa rin sa mga magulang na inabandona ang kanilang mga anak. Ang katwiran naman ni Christine Claire, hindi lahat ng magulang ay responsable kaya hindi deserve ng mga irresponsableng magulang ang ganyang batas. Samantala, eto, the future is here, ang eksena ng isang electric car na gawa po sa United Kingdom. Kahit daw kasi nakabaliktad na, kaya pa rin itong umandar. Ayan, no, literal ho na defying gravity ang kotseng yan, di ba? Kaya gaya po ng isang fighter jet kasi, may vacuum technology ang fan system nito. Kaya caring-carry na kumapit sa isang platform para makaandar. Bukod sa ability na yan, hindi rin daw padadaig sa bilis ang kotse. Tinalo ng araw nito ang isang race car. Sa mga interesado riyan, maglalabas daw ang kumpanya ng 100 units ng kotse sa halagang 995,000 euros o halos 76 million pesos. Wow na wow! Mag-mine ka na, Mars. 76 million, Mars.